Magandang hapon, Pilipinas. Ito po ang ikalimang araw ng paglilitis katarungan para sa bayan. First time, we're covering the impeachment trial of the Chief Justice of the Supreme Court. Ako po si Mark Castrodes. At ako naman po si Cathy San Gabriel. Ito pong napapanood nyo ang continuing coverage ng paglilitis laban kay Chief Justice Renato Corona sa tulong po ng pinag-isang lakas ng PTV4, IBC, Philippine Information Agency, Radyo ng Bayan, Philippine News Agency at 15 local radio stations at cable networks. At mapapanood din po nyo kami via live streaming sa www.angpaglilitis.ph. Naging exciting last week kasi yung mga kaganapan dito. Maraming technical, marami po tayong mga diskusyon. Pero we're trusting that we've all learned and we're continuing to follow the events of this impeachment trial. Kaya meron tayong report from our colleague from the front of the Senate, Sarina. Sa Quezon City, Taguig City at Marikina City. Naninibago. Zarina. January 24, 2011, Martes, ikalimang araw ng paglilitis sa impeachment case laban kay Chief Justice Renato Corona. At itong araw o unang araw ng pagdinig ngayong linggo ay ating mas lalong hinigpitan ng seguridad dito sa labas ng Senado, lalo na or particular na sa mga media, dahil kung ating matatandaan ng Huwebes nagkaroon ng gulo or komosyon dito sa labas dahil sa naiwang gamit ay isang media agency na inakalang isa itong bomba, pero agad naman kumilos ang otoridad para ito'y masigurado ang seguridad dito sa labas ng Senado. Sa ginanap naman na ika-4 na araw ng paglilitis kay CJ Corona, kinumpirma ng 3 testigo mula sa Taguig City, Quezon City at Marikina City ang mga kontrobersyal na ari-arian ni Chief Justice Renato Corona, at ito'y nagkakahalaga ng 67.26 million. At dahil nga sa mga nakumpirmang misdeclaration sa SALN at kung mapatunayan mga discrepancy dito, giniit ng prosecution na maaaring mapatalsik na si Corona dahil lamang sa Article 2 na impeachment case laban kay Chief Justice Renato Corona. At ngayon inaasahan na sa sentro ang pagdinig ngayong araw sa Article 2 or pagpapatuloy at haharap ang 11 testigo mula sa prosecution. At yan muna ang pinakahuling balita dito sa labas ng Senado. Balik sa inyo, Cathy and Mark. Maraming salamat, Zarina Lusuegro at Mark. Ito na nga ang ikalimang araw ng paglilitis laban kay Chief Justice Renato Corona. At sinubaybayan nga ng taong bayan itong mga nangyari nitong nakalipas na 4 na araw. At panoorin po natin ang highlights nung nakarang linggo. Lunes, ika-16 ng Enero nang simula ng unang araw ng pagdinig sa impeachment ni Chief Justice Renato Corona sa Senado na tumatayo bilang impeachment court. Nilutas ng Senado ang motion for preliminary hearing na hinihiling ng kampo ni Corona matapos dinggin ang argumento ng magkabilang panig. Giit ng depensa, hindi lubos na naiintindihan ng karamihan sa mga pumirma sa impeachment complaint ang nilalaman nito. Subalit isinantabi ng impeachment court ang nasabing mosyon. Sa kabila nito, kalmado at tahimik lamang si Chief Justice Corona na dumalo sa unang araw ng pagdinig. Ikalawang araw ng impeachment trial. Isinantabi ni Presiding Judge Juan Ponce Enrile ang hiling ng prosekusyon na ipatawag ang buong pamilya ni Corona upang magbigay ng testimonya hinggil sa umano'y hindi pagdedeklara ng Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ng punong maestrado. Sa desisyon ng presiding judge, walang sino man ang maaaring pilitin na dumalo o tumestigo laban sa sarili o pilitin ang isang akusado na umamin sa isang krimen. Humiling naman ng panahon ang prosekusyon upang makapaghain ng mosyon kaugnay sa desisyon. Nagkaroon naman ng botohan ang mga senator judges, sa mungkahi na rin ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na naniniwalang may opsyon naman ang pamilya ni Corona na sumagot o hindi sa katanungan sa kanila. At sa botong 14-6, pabor sa naunang desisyon ng presiding judge, hindi na kailangan pang imbitahan sa pagdinig ang pamilya Corona. Pinirmahan naman ng presiding judge ang subpina para sa registrars of deeds upang magbigay linaw sa mga ari-arian ni Corona. Kasabay nito ay pinagpaliban naman ang pagdinig dahil sa kalituhan sa kung ano ang uunahing ipresenta na article for impeachment ng prosekusyon. Iminungkahi na lamang ng impeachment court na ayusin ang prosekusyon ng schedule nito upang mas maging malinaw sa lahat ang presentasyon sa pagdinig. Dininig naman ng impeachment court ang testimonya ng mga testigo sa ikatlong araw ng pagdinig. Inuna ng prosekusyon na ipresenta ang mga ebidensya ng ikalawang article for impeachment o ang non-disclosure ni Corona ng SALN.
Isinalang sa witness stand ang unang testigo ng prosekusyon na si Attorney Enriqueta Vidal, ang clerk of court ng kataas-taasang hukuman. Sinabi ni Vidal na hindi niya dala ang kopya ng mga SALN ni Corona, ngunit napaamin din ito ni Senator Judge Franklin Drilon. Tumanggi ito na ilabas ang kaukulang dokumento dahil kinakailangan pa umano ng pahintulot ng Supreme Court bago ito isapubliko. Dahil dito, samot-sari ang naging reaksyon ng mga senator judges. At sa desisyon nga ng presiding judge, ibinigay ni Vidal sa impeachment court ang kopya ng SALN ni Corona at pinamarkahan naman ito sa prosekusyon. Kasabay nito, inihayag ng Korte Suprema ang pagpayag sa pagre-release ng SALN ni Corona. Noong araw ding yon, pinanumpa ang isa pang testigo mula sa Malacanang Records Office na si Marianito Dimaandal. Nagbigay din si Dimaandal ng mga lumang kopya ng SALN ni Corona, ngunit nilinaw niya ang lahat ng ito ay duplicate lamang ng orihinal na kopya. 15 exhibits sa kabuuan ang presenta sa impeachment court sa ikatlong araw ng impeachment trial. Kabilang na dito ang kopya ng SALN ni Corona mula taong 2002 hanggang 2011. At sa ikaapat at huling araw ng unang linggo ng paglilitis, pinagtalunan sa impeachment court ang mga ari-arian ni Chief Justice Corona. Humarap sa pagdinig ang mga registrars of deeds ng Taguig, Pateros, Marikina at Quezon City kung saan may mga ari-arian umano ang pamilya Corona. Umalma man ang depensa sa naging pagsagot ng testigo ng prosekusyon na si Taguig Pateros Register of Deeds Attorney Randy Rotacio dahil sa irrelevancies umano ng mga ebidensya bunsod ng hindi malinaw na pagkakalahad sa mga alegasyon na sakop ng article for impeachment, ibinigay pa rin ni presiding judge Juan Ponce Enrile ang final ruling na sagutin ng testigo ang mga katanungan. Ipinag-utos din naman ng impeachment court na magbigay ng legal memorandum ang magkabilang panig na magpapaliwanag ng kanilang pananaw sa nabanggit na usapin bago magdesisyon ang impeachment court kung tatanggapin o hindi ang mga ebidensyang tumutukoy dito. Sumunod naman humarap ang mga testigo na sina Registrars of Deed Attorney Cedfrey Garcia ng Marikina at Attorney Carlo Alcantara ng Quezon City. Inilabas ni Alcantara ang mga Transfer of Certificate of Titles o TCT ng La Vista Land Property at ang Condominium Certificate Title o CCT ng Burgundy Plaza na mag-asawang Corona na nagkakahalaga ng 20.76 million pesos sa kabuuan at ang TCT na nakapangalan naman sa anak ni Corona at asawa nito na may kabuuang halagang 25.5 million pesos. Pag-aaralan umano ng depensa ang mga inihaing dokumento para sa gagawin nilang cross-examination sa ikalawang linggo ng paglilitis. Sinuspindi naman ang pagdinig ng Lunes, January 23 upang magbigay daan sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Para sa People's Television, Bianca Piedad. Yan po ang naging summary ng mga kaganapan nung unang linggo ng impeachment trial ng ating Chief Justice ng Supreme Court, Renato Corona. Mukhang napaka-exciting nung linggo na yon. And this week promises to be even more exciting as more facts will be unveiled. At tama ka dyan, Mark, sa puntong ito makakasama natin ang tagapagsalita ng magkabilang panig mula sa prosekusyon. Kasama po natin Congressman Erin Tañada. Magandang hapon po. Magandang hapon. At from the defense naman, Attorney Salvador Tranquil. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Congressman Tañada, Day 5, ano po ang maaring asahan ng taong bayan mula sa prosekusyon? Well, huminto po tayo nung nakarang Webes sa paglalahad ng mga documentary evidence sa usapin ng mga titulo at pagmay-ari ni Chief Justice Corona. At pagpapatuloy po yan ngayong araw na ito dahil gusto namin at least matapos lahat ng mga documentary evidence para bago kami pumunta sa ibang issue with regard to Article 2 also. So, you can expect the RDs, I think 2 more RDs, Register of Deeds, tapos may city assessors, no? Ewan ko kung object pa nila yung city assessor, at least yun I think that's for values of properties, ikwa naman yun I think that's acceptable. And then, yung developer, no? ng mga condo units. So, yun yung Are you also going to present Commissioner Kim Menares today? Well, it depends kung gaano kabilis yung takbo ng paglilitis ngayong araw. For sure tomorrow, but if we're able to finish quite early today, of course depending also on anong balak ng depensa,
i-assess yan. Call ng floor yan kung i-present ngayon o bukas. Congressman Tañada, ano pong nais malaman ng prosekusyon mula sa testimonya ni BIR Commissioner Kim Henares? Well, without going through the exact details, simple lang naman po yan kung may kakayahan si Chief Justice Corona na bumili ng ari-arian. How prepared naman ang depensa, Attorney Tranquil, para sa mga lalabas sa araw na ito? Last week, yung naging highlight is the SALN, of course, and ito yung presentasyon ng mga pag-ari niya sa Quezon City and in other areas. How prepared are you for the developer coming to the court today and Commissioner Henares? Inaasahan po namin yan. Last week pa naman ay nakapila na ito, nakasupina. Kung matatanda ninyo, noong nakaraang linggo, they tried to present a number of titles. At kung makikita ninyo at kung nasubaybayan ng ating mamamayan, isa-isa naman namin sinuri on cross-examination. Makikita po natin na yung mga property sa Taguig, lalo na yung sa Villaggio na hindi naman itinatanggi nating Chief Justice, ay 4 ang titulo. Pero 3 po doon ay lalagyanan o paradahan ng kotse. At ang isa pong titulo doon, makikita nyo na minarkahan din, ay isang canceled title ng Mega World na pinagmulan po ng titulo ng Villaggio. At ang isa pong titulo na naman, sa Taguig naman po, makikita ninyo, is ang isang titulo na nasa pangalan ng kanyang anak. Ano po ang gusto ko ipahiwatig dito? Amin pong haharapin ang bawat ihaharap nila na ayon sa batas. Ang gusto ko lang po sanang ilahad at ipaalam sa ating mga manonood, kami po nandirito hindi upang pabagalin ang proseso. Ngunit po pabilisin ang proseso na ayon sa batas. Ang gusto ko lang po paalalahanan, ang mga mamamayan po, ika-4 na araw pa lang po tayo. Ngayon po ay takbong 5 araw lang po. Hindi po natin naasahan sa isang regular trial na sa 8 araw, sa 10 araw, ay may conviction na po. Ang sinasabi lang natin, bigyan po natin ng pagkakataon ang ating Chief Justice na magpatunay kung anong tinatayuan niya. Ngayon po, ang nagpipresenta ay ang prosecution. Tingnan po natin ang prosecution. Balak niyo daw pong harangin itong testimonya ni Commissioner Henares. Bakit po? Ganito po yan, yung pagpresenta ng ating Commissioner Henares is ang katanungan is very simple lang po. Yan ba ay mahalaga? Yan ba'y relevant? Yan ba'y material? Babalik po tayo sa grounds ng Article 2. Ano pong nakalagay doon sa Article 2? Filing and disclosure of SALN. Ngayon naman po, bakit naman yung ITR? Kung titingnan nyo po, again, para lang sa kaalaman ng iba, nung SALN po presenta, hindi naman po kami nagpresenta sila nagpresenta It took them time to present it. Ngayon, nung minarkahan nila, minarkahan din po namin. Kaya lang, meron kaming nakita, hindi naman nakuha sa impormasyon, sa testigo, na undervalued, wala pong sinabi yun. Pero yun po, pumutok sa publiko yun. Ayan po kinakatakot namin. Dito sa ITR, baka mamaya ipakita lang po yan, markahan. Mukhang relevant talaga dito sa diskusyong ito lahat, Attorney Tranquil, Congressman, ay yung diskusyon pa rin on sufficiency of the pleadings or yung Article 2, yung pagkasabi ng mga basehan. Dahil mukhang bumabalik si Attorney Tranquil doon talaga sa argumento nila na hindi pwedeng ipresenta nito. Ano yung gusto mong sabihin na, Congressman? Well, para sa amin naayon na ipresenta yan dahil nasa katawan po ng Article 2 yan, At talagang inaasahan naman namin yung mga objections nila. At the end of the day, ang magdi-decision po talaga dito ay yung Senate Tribunal. Pero ginigit namin na material yung allegations sa katawan ng Article 2 para ma-justify kung tama ba yung nakasulat sa Statements of Assets and Liabilities ni Chief Justice Corona. So, ibig sabihin, ang tinutumbok nyo dito is yung truthfulness or accuracy ng SALN? Yes. At dito rin makikita kung truthful yan, kung titignan rin natin yung income tax return ni Chief Justice Corona. Anong plano nyo doon, Attorney Tranquil? Dahil ang sinasabi ng iba, kaya nga kayo pinag-submit ng memorandum para hindi na pag-usapan yung admissibility of evidence o hindi na pagdebatihan ngayon dahil mukhang tatagal na naman at may inip na naman ating kababayan. Pero from the side of the defense, syempre may mga karapatan din. So ano ang gusto nyo ipaliwanag? Ito nga, pakikita ko po sa inyo. We submitted just today the memorandum. Ang prosecution po sa araw na ito ay wala pa pong sinasubmit na memorandum. Bakit po kami bakit po mabilis kami nag-comply? Kasi po naniniwala kami na it will be a violation of the right of the accused. Kung magpapatuloy po tayo, hindi na-resolve ang issue ito. Kami nga po ay natutuwa nung binanggit ng ilang senador na siguro mas mabuti na talakayin natin, harapin natin ito. Lalo pa po itong si Senator Escudero ang tumayo at sabi, oo nga, tingnan nga natin itong Article 2, siguro nga mas maganda, mag-submit kayo ng memorandum.
hina-highlight po rito ang dalawang words, which words are very important. Ang salitang suspected and reported. Ang tanong nga po ba doon, nasasakop ba nitong ill-gotten wealth at ang anti-graft? At may nakausap po akong journalist, no, na 2 dekada na pong nandiyan, ang sinabi na kami sa aming journalist, pag ginamit namin ng suspected and reported, hindi po kami tiyak kung saan nanggagaling ang information. Ayaw lang po namin mademanda kung sakaling magka-problema. Kaya nga ginamit nga yung word suspected or reported dahil hindi nga nilalabas yung statements of assets and liabilities and net worth. Anong pagbabasihan nga namin kung hindi nilalabas? So kailangan maging maliwanag dahil sa non-disclosure ng statements of assets and liabilities, hindi namin nakukuha yung informasyon. At dito nga pumapasok yung bagong issue, no? Dahil lumabas nga sa SALN ni Chief Justice Corona na meron po siyang binanggit na meron siyang pinagkautangan na 11 million, no? Na ngayon dinidispute ng mismong kamag-anak, no? Dahil yung korporasyon pala na pinagkautangan non-operational na as early as 2003. So marami tayong nakikita sa statements of assets and liabilities and net worth ni Chief Justice Corona na masasabi po natin revealing maski hindi nakasulat. How about yung prosecution po? Kailan po kayo magsusumite nitong memorandum? Well, I think in the next few days, no, hindi ko lang natanong kay Congressman Junjun Tupas kung may final draft na, pero alam ko nagpapalitan ng mga kuro-kuro tungkol dito. Ang mukhang gusto nga ng marami, Attorney Tranquil, na itong issue ng legal na ito, dahil it's a technical issue, pagdebatihan later on, pagkatapos na maipresenta ang ebidensya, okay po ba kayo doon na talagang let's delay the discussion technicality, let's accept all the evidence and see what is there, and then debate whether they're admissible or not? Alam niyo, kung sa proseso ito ng regular na isang trial sa husgado, ay maayos sana to kung pre-marking lamang, kung hindi sa harapan ng tao. Pre-marking, ipasok sa record at pag-usapan later on. Kaya lang pong iniiwasan natin dito ay tinatawag na hina-highlight ang portions. And when you highlight portions na walang paliwanag, ang tao po ay nag-iisip. At pag ang tao nag-isip, iiwanan mo lang yan ang tanong ganito lang po kasimple yun. Ang SALN, bakit ganito ang total? Bakit ganito ang ITR? Tingnan nyo ba may diferensya? Ganun lang po naman ang iiwan na tanong diyan meron pa yung pinaggagalingan na bang allowance? You know, with government officials. Marami pong committee yan. Marami po yung mga representation na dinadaan. Ako po, hindi ako public officer. They will be in the best position to know kung meron nga pong ganun. Attorney Salvador, over the weekend, may lumabas po na statement ang depensa na nagsasabing gusto nyo daw po na mag-inhibit ang ilan sa mga senator judges. Sino-sino po ito at bakit? Kung pwede ko po, with due apology, iko-correct ko po yan. Ilang beses na rin namin natanggap ang tanong na yan, na inhibit. Wala naman ho kami ipa-file Iyan ho ang lumulutang dahil obserbasyon ng publiko. Opinion po, marami na rin po lumapit sa amin, marami nagtatanong, sa tingin nyo ba dapat na gawin ito? Sa tingin nyo ba? Sabi namin, I will take note of all of your suggestions and then we'll look into it. Pero hindi naman ho nangangahulugan, nagagawa na kami ng ganoon. Last quick question, Congressman, are you happy that Senator Miriam Santiago will participate in today's proceedings? Well, it would be much more entertaining also for everyone that Senator Miriam will be here, no? Because she can provide also education to the people. Alright. Maraming salamat po, Congressman Tanyada at Attorney Salvador. Attorney Tranquil, maraming salamat. Salamat po. Okay, makakausap pa po natin itong dalawang leaders ng bawat kampo in the coming days. Siyempre, tuloy-tuloy, pati nga napansin natin yung press briefing nila, paunahan po sila dun sa briefing room immediately after the proceedings. Okay, meron tayong MOS, Gary? Yes, alamin po natin sa taong bayan, gaano ka-importante po para sa kanila itong nagaganap na paglilitis? Kung sa akin, sa pananaw ko, ang impeachment, kumbaga, andun yung tamang katotohanan kung ano bang meron tayo. Para lumabas talaga yung sinabi nga ni Pinoy na damaan tayo sa matuwid na daan at walang dapat talagang patawarin kung sino talaga may pagkakamali. Mahalaga rin ito para malaman natin talaga kung mga katotohanan ba. Sa ngayon, di ba, nakaka-apekto, no? Kaya lang yung lanunod, pinasubaybayan ko talaga yun kasi marami ka matututuhan ba? Mahalaga yung impeachment para yung mga kurap na opisyal ng ating gobyerno, mawala na. Kung pwede, palitan natin ng bagong maayos na talagang tutulong sa ating bansa. Kasi kung ano yung palakad ng gobyerno, apektado lahat tayo Lahat ng mamamayan, bawat isa.
At nagpapatuloy po ang paglilitis katarungan para sa taong bayan. Sa puntong ito ay makakasama natin ang isa sa ating mga legal experts na nakasama natin itong nakarang linggo, Attorney Joey Bernabe. Magandang hapon muli sa iyo. At dahil importante nga sa araw na ito, Cathy, yung testimonya ni Commissioner Kim Henares at plano nga ipresenta siya ng prosekusyon para liwanagin yung issue on yung mga sa taxes ba, yung sa buwis na binayaran dahil marami nga tayo na pag-usapang property. Kaya minarapat po naming imbitahan ang Assistant Commissioner ng Internal Revenue Enforcement Service o BIR, Attorney James Roldan. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon po at magandang hapon po sa inyong mga tagapanood. Okay. Unahin natin si Attorney Bernabe. Kanina nasabi ni Congressman Tañada na mahalaga itong pagpresenta nitong ITR ni Chief Justice Corona para ma-approve daw itong mga discrepancies nila dito sa SALN. Paano po ba ito nangyayari? Gaya ng nakikita natin sa Statement of Assets and Liabilities and Net Worth ni Justice Corona, mukhang nagkakaroon ng acquisition of assets over the years, no? Ngayon, naghahanap sila ng paliwanag kung paano nangyari ito. Ang isang nabanggit ay yung inutang na pondo mula dun sa family corporation ni Mrs. Corona. May sariling dynamics or issue yon na hindi muna natin pupuntahan. Ang naturalmente na pag-iisipan ay siguro na-acquire nila to through the compensation, through the income or other investments na naipon nila over the years. Ngayon, itong mga kinikita, of course, are subject to tax. Gaya nung income tax niya sa kanyang pagiging mahistrado, gustong makita ngayon kung ano ba yung kinikita niya, ano yung dinideclare niya. At kung meron pa ba siyang ibang investments, meron bang makikitang income at taxes na binabayaran dito to justify itong increase in his assets over the years. Kaya Attorney James, last week ang naging highlight na dokumento ay mismo yung SALN at pinigilan ito, nagdebate, lumabas eventually. Ngayong araw na ito, mukhang Attorney Tranquil is indicating baka mag-o-object din sila sa paglabas nitong ITR or income tax return ni Chief Justice. How revealing or gaano kabigat ang nilalaman ng ITR ng isang government official kagaya ni Chief Justice para ipakita kung ano yung kanyang pag-aari o kanyang yaman? Well, sa ITR makikita nga natin diyan kung ang income ng isang taxpayer gaya ni Chief Justice over the years. Ang pagkaalam ko, maraming ITR ang ni-request ng korte. At diyan makikita kung gaano karaming income. So malalaman natin, malalaman ng lahat kung yung income na yan sapat yan para dun sa mga ari-arian na nakalagay sa SALN. Attorney Roldan, ang sinasabi po ng depensa ay hindi lamang yung income ni Chief Justice bilang punong mahistrado ang kanyang pinagkukunan ng pera, kundi meron pa daw siyang additional sources of income that enabled him to buy or acquire these properties. Meron po bang mga sources of income na pwedeng hindi i-deklara sa ITR? Well, ang general rule po, lahat ng income dapat nakadeklara. Hindi lang po yung sweldo, pero yung mga income galing sa negosyo, pagbabayan sila ng mga ari-arian, yan ay kailangan nakadeklara. Meron din pong mga ilan na hindi kailangan i-deklara. Kunyari yung mga income from bank deposits. Sa ngayon po, subject po sa final tax. Hindi po kailangan yan i-deklara. Pero alam naman natin na yan usually, maliit lang yan yung interest income na kinikita ng mga bank deposits. How about yung pong investment sa stock market? Pwede po ba itong i-deklara? Yung kung nagkaroon ng trading sa stock exchange, ano po yan, subject to final tax. Kaya hindi na rin po yan na i-deklara. Just to explain ko anong posibleng mangyari ngayon, Attorney, no? Si Commissioner Kim ba, will she just be presenting these documents or ikukwento niya rin ang kwento nito mga ITR or will she do an interpretation of the figures? Ang tingin ko po, at the very least, yung presentasyon po ng dokumento at yung nilalaman ng tax return, hihinga ng explanation sa ating commissioner para maintindihan ng lahat kung ano ang idinideklara sa loob ng income tax return.
Attorney Roldan, ang tanong po ng taong bayan, syempre curious po sila tungkol dito sa ITR. Kayo po, nakita nyo na po ba ito? Sa totoo po, hindi po. Kasi po, yan pong mga ITR, confidential po yan. Kaya very limited access po yan. Ako po mismo, hindi ko po nakikita. Now, speaking of confidentiality, tanong ko kay Attorney Joey, pwede ba nilang objectan na ilabas itong ITR? Dahil nabanggit nga pong confidential. Pero in the interest of the impeachment, anong tingin mo ang dapat policy on the ITR, Attorney? Well, gaya ng paulit-ulit nating ine-emphasize sa ating programa, kailangan ang mandato ng impeachment body ay makuhang katotohanan. Pero sa pamamaraan para kuhanin ang katotohanan, merong mga reglamento at alituntunin na kailangan sundan ang Commissioner of Internal Revenue. Unang-una na dito, kailangan ay kumuha siya ng authorization mula sa Presidente ng Pilipinas para i-release itong ITRs ni Chief Justice. At bago pa siya makakuha ng authorization, susulat siya ng recommendation kung bakit mahalagang mailabas ito at mai-disclose yung ITR nga ni Chief Justice Corona. At nasa alituntunin din na ang Secretary of Finance ay dapat meron din siyang rules o reglamento na kailangang sundan sa pag-release nitong nitong ITR ni Chief Justice. So Mark, medyo may proseso That's pa lang right. dapat pagdaanan. Madetalye. Oo. Ito po ba'y naisagawa na ni Commissioner Henares? Sa dagdag ko lang po kasi kung hindi po ako nagkakamali, may natatandaan po kung desisyon ng Supreme Court na yung mga ITR, basta merong sabpina ng isang competent court, pwede yan ipakita, pwede yan isubmite ng Commissioner of Internal Revenue na hindi naakit sa Presidente. Pero meron po tayong regulasyon talaga na kailangan nga po yung na dumaan po sa isang proseso. Ano po ang in-apply nyo in this case, Attorney? Was it getting clearance from the President or yung subpoena lamang? Dahil medyo malaki pong implikasyon yan on the political angle. Hindi po ako personally involved po sa pag-secure ng mga approval. Pero sa pagkakaintindi ko sa mga news report po, kukuha sila ng approval from the President. Okay, mukhang nagbigay naman dahil mukhang pupunta nga si Commissioner Henares sa araw na ito. Okay, Attorney Joey, aside from the ITR, gaano ka-explosive itong linggong ito sa tingin ninyo? Dahil napresenta na yung mga registrar of deeds ng bawat lugar at nabanggit ng prosecution, they will continue that process. What do you expect from the prosecution ngayong linggo na ito? Well, ang ine-expect natin is yun nga, na ipagpapatuloy nila yung kanilang objective na ipakita na maraming assets na na-acquire si Chief Justice mula nung naging Associate Justice siya at lalo na ngayong naging Chief Justice siya. Maraming assets na na-acquire na kaduda-duda kung saan nanggaling ang pera. Yun ang gusto nilang ipakita. At gaya na lamang nung sinasabi nyo kanina na maaari bang kumita siya sa investments or mga deposits niya. Doon, tandaan natin, doon sa kanyang SALN, ang average na investments niya from 2002 or 2003 hanggang 2010, ang dinedeclare lang niya, 3 million pesos on average every year. So, kung iisipin mo kahit napakahusay ng kanyang investment manager, siguro at the most kumikita to ng 20% a year. Kumikita siya ng 600,000 a year. Siguro ang gagawin ng prosecution ipapakita nila na hindi ito sapat para makabili ng mga pag-aari na nakalista sa SALN niya o yung mga iba pang titulo na nakapangalan sa kanilang mag-anak. Yes, Kathy. So far, Attorney Bernabe, dun sa mga witnesses and yung mga dokumento na naipresenta, sa tingin nyo ba successful yung prosecution sa pagpapatibay dito sa second article of impeachment? Kumbaga, siguro ang masasabi natin parang hinihimay pa ng maayos. Unti-unting pinapakita yung mga titulo at pag-aari na nasa pangalan ng kanilang pamilya. Pero gaya nga ng nabatikos nung isang araw, hindi pa napapakita kung ano yung relasyon ng mga taong nakapangalan sa titulo. Hindi pa malinaw. So, binubuo pa nila yung kwento. Siguro pag sa katapusan ng linggong ito, mas makikita natin ng mas malinaw kung ano yung kwento na gustong ilahad ng prosecution. Kay Attorney Roldan, Attorney, nitong nakaraang linggo, maraming ebidensya din ang lumabas hinggil sa bilihan or transfer of properties. Meron din bang may tutulong ang BIR na para linawin yung mga transaksyon na yon? Because meron po tayong tax requirement or tax obligation kung meron po tayong transfer of properties. Handa din po ba ang commissioner na magkwento hinggil dito sa mga transfer of assets na ito? Well,
Well, ang masasabi ko po dyan na ang BIR po bilang ahensya ng gobyerno ay handa naman tumulong sa kahit anong paglilitis. Basta yan ay hiningi ng sa tamang panahon at sa tamang proseso. Kaya ang commissioner, sigurado ko po ay handa po siyang sagutin po yung mga katanungan ng impeachment court po. Tungkol din po sa mga transfers of properties. Attorney Roldan, hindi lamang po, base sa mga ulat na ating natanggap, hindi lamang po yung ITR ni Chief Justice Corona ang hinihingi ng prosekusyon, kundi maging sa kanyang asawa at mga anak at maging dun sa son-in-law niya. Ito po ba ay inihanda na rin ng BIR? Sa pagkaintindi ko po, inihanda na rin po yan. Attorney, itong mga properties na ito, meron itong value na nakalagay doon sa ating mga deed of sale, ano po. At kayo bilang ahensya ng gobyerno, you have record of sales of similar properties located in the same area. So, would you have a general idea kung magkano ang dapat benta ng mga assets in a particular area? At do you have the competence to compare which is normal purchase or sale at ito medyo hindi siya normal na pagbenta? Kasi may mga allegation na undervaluation. Well, meron po tayong BIR prescribed zonal valuation. Kaya yung for a particular area. At yung zonal value ay nakukuha yan sa pagkukumpara nga ng mga transaksyon sa isang lugar. Kaya pwede po natin malaman kung yung mga transaksyon, kung man pumasok po sa issue na yan, nagtutugma po sa zonal valuation o naglalayo po sa zonal valuation na prescribed by the BIR po. Linawin lang po natin, ang zonal value at market value, magkaiba po ba ito? Magkaiba po yan. Ano pong pagkakaiba niya? Ang zonal value po ay prescribed ng BIR base po sa sa survey po. Samantalang po yung market value po, yun po yung actual na transaksyon ng mga ibebenta at buibili. Kaya yun po iba po yung pinagbabasihan. Minsan kung baka may sentimental value, mataas po yung value ng lupa o baka nagmamadali po pagbenta, medyo mababa po yung benta. Pero yung zonal value, sa pagbebenta po, ano po ba yung sinusunod? Yung zonal value o yung market value? Ang sinusundan po is yung po ano yung mas mataas po as far as tax purposes po is concerned. Pero sir, hindi po ba na meron kasing mga kwento-kwentuhan nagsasabi itong zonal valuations daw ng BIR ay medyo mababa na kumpara doon sa talagang aktual na bentahan ngayon? At totoo po ba na nangyayari? Hindi ko po alam kung naririnig daw din po ninyo na normally na-undervalue at tinatapat lamang doon sa zonal value yung papel pero yung totoong bentahan ay mas mataas? Meron pong mga ganyang kaso. Sa totoo po kasi yung zonal value po dahil ginagawa na aabot niya through a survey, may konting panahon bago ma-approve yung mga zonal value. So by the time ma-approve pa yung zonal value, medyo nag-iba na po yung market value. So meron pong mga taxpayer na tama po, tinatapat lang nila sa zonal value para makatipid sa tax. Pero yan po ay bawal sa ating tax code, bawal sa batas. Bawal. Pwede pong maging subject to tax evasion cases po. So may kaparusahan po ito. Ano po yung kaparusahan? Well, ang una-una po yung kulang na tax na dapat binayaran, hahabulin po yun ng BIR. At pwede po sila maging subject to criminal charges po. Ayan. Kay Attorney Joey, itong nakaraang linggo, maraming dokumento, nandiyan na yung SALN, nandiyan mga titulo, at ito darating na naman ang ITR. Pero para po sa ating mga kababayan, parang purong dokumento ito. When will they begin interpreting, making conclusions on these documents? O talagang ganito lang yung proseso at yung mga konklusyon nila, argumento, isusulat na lang, isasubmit sa korte? Ano po ang mangyayari? Sa aking palagay, pagkatapos na markahan itong lahat ng dokumento na pinipresenta, ang gagawin ng prosecution is ilalahad na nila kung ano yung kwento na sinasabi natin. Sasabihin siguro nila na ito ang statement of assets ni Chief Justice Corona. Ito yung mga titulo na nakapangalan sa kanya at sa kanyang pamilya. Parang hindi na ilagay lahat ang assets na ito sa kanyang statement. Therefore, there is no full disclosure na sinasabi. Kung tatandaan natin sa Articles of Impeachment, dun sa Article 2.3 or Paragraph 2.3, under Article 2, sinasabi na
mukhang hindi nilagay lahat ng assets sa Statement of Assets and Liabilities. So yun yung unang punto nila sigurong gagawin. Pangalawa, siguro sasabihin nila na bukod dito sa mga assets na nakalagay sa SALN at mga assets na hindi nailagay, kung pag-iisipan kung paano na-acquire ni Chief Justice itong mga assets na ito, ipapakita siguro ng prosecution na walang sufficiente or walang sapat na kita or income over the years si Chief Justice Corona. So sasabihin nila, may ibang pinanggalingan siguro itong assets na ito. So doon napapasok yung paragraph 2.4 na sinasabi under the Articles of Impeachment na mukhang may ill-gotten acquisition or ill-gotten wealth na naipon itong si Chief Justice. So pag natapos na ipresenta itong mga dokumentong ito, on the basis of these documents, magagawa nila yung kwento. Okay. Itong kay Attorney Sir Roldan, dahil merong kwento na binenta yung property sa anak at sa son-in-law ng Chief Justice at medyo mataas ang benta po ng mga property na ito at kung titingnan daw po yung edad nito mga bumili, medyo bata pa. Meron bang proof ang BIR hinggil sa kapasidad ng isang individual na bumili? Meron ba kayong maibigay na ebidensya dun sa capability to pay ng isang tao? Well, sa BR po, ang pwede pong tignan dyan talaga po, yung ITR nga po. Kaya kung yung isang, I think, itong son-in-law po, nasabi na rin po yan, na ipapakita yung ITR para makita nga po yung income nung son-in-law at baka doon makikita na hindi sapat yung income para doon sa biniling ari-arian. I think yung position ng prosecution dyan, wala nga pong kapasidad at yung mga ITR ipapakita na papatunayan na walang kapasidad po yung son-in-law na bilhin po yung ganong property. So, Attorney Roldan, ang ibig niyo pong sabihin, talagang malalaman through the ITR ang kapasidad ng isang tao na makabili nitong mga properties kahit po meron siyang mga ibang sources of income na maaaring hindi naman ideklara dito. Opo. Marami pong impormasyon na lalabas po sa ITR po na pwede pong gamitin ng impeachment court. Attorney Roldan, pwede din po bang pinalabas lang na benta pero bigay pala yun or talagang donasyon pala yun? Meron bang pwedeng konklusyon ang nagawin ang BIR hinggil dun sa question na yun? Pwede po yan, pero kailangan po natin ng ebidensya para ipakita po na yun ang intention talaga ng mga parties. Pero sa ngayon po, kung wala pong ganun, siguro presumption of regularity po, talagang nagkabentahan po. Okay, maraming salamat po, Attorney Roldan. Thank you. Mukhang, Cathy, marami pa tayong itatanong ni Attorney Roldan, lalo na kung upo na si Commissioner Kim para matulungan tayong intindihin. Oo, kailangan bigyan linaw niya ang taong bayan ukol dito sa mga proseso at kung ano-ano itong mga nilalagay sa ITR, no? Kasi karamihan sa atin, mga accountant ang gumagawa niyan. At hindi tayo mismo, tayo ay tumutulong lang upang mag-prepare nito. Kaya edukasyon para sa ating lahat, importante po ito. Kaya tumutok dahil you're not only learning the political process of impeachment, pati na rin po pala ITR, pati rin yung pagrehistro ng mga lupa, matututo din tayo sa mga darating pang araw. Okay, Attorney Joey, you will be staying on with us, kaya siguro I'll leave you with one question. Itong ating mga registrar of deeds, itong ating mga Bureau of Internal Revenue people, marami din silang naririnig-rinig na mga impormasyon from the community. Tinanong natin si Attorney Roldan kanina, but are they required to just stick to the document or can they also make their bilang isang witness statements or interpretation outside of what the document says? Palagay ko kung magsasalita sila tungkol sa bagay na nasa labas ng apat na sulok ng dokumento, siguro maaasahan natin ang Defense Counsel na mag-object at sasabihin it is outside their competence. So they're not considered as experts? Well, eksperto sila in terms of the scope of their responsibilities. Halimbawa, yung pag-aproba ng pagrehistro ng lupa sa pangalan ng ganitong tao dahil silang final authority na pumipirma doon. So, to that extent, silang expert.
Just a quick follow-up. Kagaya nung nabanggit natin kanina kay Atty. Roldan, bentahan ng property sa lugar na ito, pwede bang itanong, pero magkano po talaga ang normal na bentahan sa lugar na yan? You think they are competent to testify on that matter? Well, unless ang unang sagot ko is mag-object ang defense counsel dyan, ano? Pero palagay ko ang susunod na katanungan dyan is kung merong table of values na pinangahawakan si commissioner, pwede niyang ipakita rin yun. At Mark, sa ngayon ay kanina po ay nagkaroon ng press briefing itong prosecution team. Panoorin po natin ito. Congressman Miro Kimbo and the rest of the prosecution panel communications team ay nag-press con kanina. Dahil ang banggit ni Kathy, mapapanood natin ito dahil nagkaroon sila kasi na medyo mahaba-habang panahon para maghanda. They had 3 days of rest and preparation for this coming week, and this week promises to be loaded with trial matters. Kaya ano kaya ang kanilang gustong sabihin bago magsimula itong linggong ito? Good afternoon. Good morning, everyone. Welcome to the briefing of the prosecution panel. As usual, we have with us Congressman Miro Kimbo, Congressman Sani Angara, and we have a very special panelist today, House Majority Floor Leader Boyet Gonzales. Okay, and I'll turn you over to Congressman Kimbo. Thank you, Sammy. We'd like to welcome our majority leader, no less than Neptali Gonzales the third. The second, pala. He is here with the Speaker of the House. They usually come to see and monitor what is happening. If you have questions to the Majority Floor Leader, please do not hesitate. Anyway, we'd like to just give a brief recap on what happened in the last week and what we anticipate will happen today. As you may know, there were 4 hearings, trial dates last week, but the prosecution has been elated at the fact that in spite of the numerous at walang katapusang objections and raising of technicalities na tingin namin talagang walang ibang pamamaraan kundi i-delay yung proceedings, ay naipresenta po natin yung SALN na pagkatagal-tagal po nilang ino-objectionan at as well as yung naipresent din natin yung mga titulo as presented and by the different Registrar of Deeds. Today we will continue with the presentation of one more Registrar of Deed na magpapatunay ulit that there's one more property. Let's just be clear, no? Ulit-ulitin natin. What the SALN has thus far established is that while the Chief Justice acquired condominiums in 05, 08, and 09, all these condominiums fully paid and transferred in his name at that given year. Naging sa kanya na yon, sa mga taon na yon, ay hindi niya ito dineclare sa mga taon na naging pagmamayari niya ito at sa mga susunod pang mga taon. And in fact, dineclare na lamang niya ito na pagdating ng 2010 SALN niya na sa totoo lang ay in-execute na noong April of 2011. So in that respect, let's not forget that the SALN is a matter that is isang bagay o dokumentong pinanunumpaan ng isang public officer o public employee. Kahit ang ordinaryong kawani, messenger, driver sa pamahalaan pag nag-execute ng SALN, ito ay sinusumpaan mo na totoo at may karampatang kaparusahang ipinapataw sa iyo kapag hindi ka nagsasabi ng totoo. So it's not just 1, 2, or 3, but at least in 8 occasions there was clear falsity in so far as the declaration of his SALN is concerned. And that is uncontroverted at malinaw sa amin na ito yung mga dahilan kung talagang bakit ayaw nilang ilabas yung SALN. At nagpapasalamat kami na finally na ilabas po ito. Sa araw na ito, like I said, is we will continue with the presentation. Andito na rin po si Deputy Speaker Erin Tanyada, the late Deputy Speaker Erin Tanyada. We will entertain some questions, but we'll give the floor to our Majority Floor Leader. Anyway, magandang umaga sa lahat. Sabit lang ako rito, no? Anyway,
sa kami mga abogado may kasabihan kami, no? Na pag ang isang kaso, ikaw ay you're defending a particular case. First line of defense mo is always a substantial defense. Yan ang karaniwang depensa. Because otherwise, kung wala kang substantial defense, ba't ka pa kinuha, no? Kung wala kang depensang ganyan, then you resort to technicalities. And that's the reason why makikita natin dito palagi mga technicality ang mga sinasabi ng mga abogado ng kabila. Huwag natin pag-usapan yan. Hindi kasama yan. Yung katulad na lang na ill-gotten wealth. Ako, ang tingin ko, bilang isang abogado, bilang isang practitioner for about 15 years before, and I'm not just an ordinary practitioner, I was a litigator myself. Naka-allege naman talaga sa complaint ang ill-gotten. Naka-allege naman sa complaint ang graft and corruption. And yet, sasabihin ng kabila, huwag natin pag-usapan yan. Kailan natin pag-uusapan yan? Katulad yan, may ebidensya na kami. May ebidensya na kami na naipakita na, o nga, nag-declare siya ng SALN, pero we named the dress yung SALN. Instead na ipakita na dapat ang inilagay yung acquisition cost na about 14 million, the CJ chose to use the amount declared for tax declaration purposes, which is about 6.8 million. Yan po si Congressman Gonzales, siya po yung Majority Floor Leader. Nasaksihan po natin ang press briefing ng prosecution panel. At mukhang dati napansin ko si Congressman Miro ay binibigyan na niya ng konting interpretasyon yung mga naganap nitong mga nakaraang linggo, itong Siguro, araw. This is in response din dun sa tanong ng taong bayan na kailan ba talaga nila malalaman yung katotohanan. Kasi yun ang pinaulit-ulit na sinasabi ng prosecution na let's not get stuck on technicalities. Ilabas po natin yung katotohanan. So coming from a discussion with pure lawyers, kasama natin sa set ngayon si Carl Santinitigan. Siya po siyang profesor ng entrepreneurship at kaya magandang tanungin din. At syempre kasama pa rin natin si Attorney Joey Bernabe. Carl, itong press briefing na ito nagaganap at mukhang meron ding labanan sa briefing room, ano? Sa tingin mo, from the court of public opinion, ano ang nagiging labanan din? Sino ang nakakalamang sa tingin mo? Sa tingin ko po, ngayon, ang hirap sabihin kung sino talaga yun na nanalo. Kasi sa totoo lang, parang, sa feeling ko, parang wala nangyayari. Sa dating ng mga, sa labas ng mga nakakaalam sa outside the world of law, para sa amin, parang wala nangyayari. Parang nagpa-present lang ng ebidensya. Pero, yun nga, no? Yun nga, yun din ang talagang overall sentiment ng taong bayan, no? Parang walang nangyayari kasi ito nga puro dokumento yung lumalabas. Pero base sa iyong napapanood, ano naman ang masasabi mo dito sa mga, aside from the pacing nga, no? Doon sa mga lumalabas, kahit paano meron lumalabas na mga katotohanan dito sa mga sa paglilitis. Totoo po yun. Tsaka yung maganda, para sa akin po, magandang tingnan na marami kang pwedeng matutunan sa pagpapanood. It's not very exciting, hindi siya parang telenovela, pero matutunan mo nga, like kanina, na kwento yung zonal valuation. Ngayon ko lang narinig yun. Ganun pala talaga. Tapos, dito mo mapupulot yung mga lessons na pwede mo naman ma-apply in daily life Medyo hindi nga lang exciting, pero baka may matutunan tayong mas marami pa, lalo na padami yung evidence na pinapakita. Attorney Joey, dun sa nature ng impeachment trial, being political, being judicial din, sa tingin mo, gaano kalaking factor itong mga press con na ito, itong court of public opinion effort na ginagawa ng bawat kampo? Halatang-halata na ang bawat kampo ay pilit na hinuhulma ang opinyon ng taong bayan. Ano? Parang nakikita nga natin, minsan nag-uunahan na magpre-press con pagkatapos ng hearing kung sino unang makakakuha ng coverage. Kasi syempre, pag nauna ka, nasa defensive na kagad yung kabilang partido. Pero ang dapat siguro nating tandaan din is ang maghuhusga rito ay ang Senate Tribunal sitting as the impeachment body. At syempre, they will make a judgment on the basis of the evidence that is presented before them. Ngayon, syempre, ang political side nito is alam natin na marami dito sa mga senator judges tatakbo ng 2013 at kahit na hindi natin aminin or hindi nila aminin, syempre nakikinig sila sa pulso ng bayan. Kasi sa suma total, sila yung umuupo bilang mga kinatawan ng taong bayan. So, kailangang pakinggan nila kung sino ang boss nila. Ika nga. Meron
meron ding mga panukala, Mark, no, na isagawa itong paglilitis sa ating wikang pambansa, Filipino. Ano masasabi mo tungkol dito, Carl? Ay, welcome po yun. Tamang-tama na gamitin yung sariling wika para mas marami po yung nakakaintindi. Medyo alam po natin, mahirap i-explain lahat in Filipino kasi mahirap isalin yung mga ibang words. Pero at least nandun yung effort para mas maraming makinig, tumutok at maraming makaintindi. Kasi nga, maraming aral na mapupulot sa buong proseso. Carl, maalala mo nung nandito ka the last time, I asked you kung anong tingin mo ang impresyon ng mga negosyante sa mga nangyayari. After so many days, sa mga nakausap mo negosyante at inyong mga estudyante, sa tingin mo ba we can be proud sa nanggaganap ngayon sa ating demokrasya? Sa tingin ko po, in fact, may lumabas ata na article nung kagabi lang na bakit daw padami yung nag-i-invest despite the trial. At sa tingin ko nga, bakit despite the trial? Dapat siguro tingnan natin na dahil may nangyayaring trial, mas maraming parang interesado mag-invest kasi nakikita nila na seryoso tayo sa pagrespeto ng mga institusyon, sa proseso, sa konstitusyon, at dahil doon, naiengganyo silang mag-invest sa Pilipinas. At may mga estudyante rin nagsasabi na dahil sinusunod nga yung batas, bagamat hindi malinaw lagi, at least may pinatutunguhan lahat ito. So ikaw bilang professor ng entrepreneur, sa tingin mo makakatulong itong trial mismo sa ating business climate sa bansa? Ano man ang kalabasan nito? Ano man ang kalabasan, basta katotohanan. Kung sino man yung kailangan managot, whether it's corona or not, kasi we'd never know, at least yun po yung katotohanan. At whether, siyempre, welcome yun for everybody. Napakaganda. We're on the business as usual matter. Alam ko si Attorney Joey, hindi business as usual sa kanyang law practice. Ako din po. Pero gusto kong katanong kay Attorney Joey, dahil involved dito ang judiciary, Attorney Joey, at marami, in the first few days ng trial, hindi nag-hearing yung mga ilang korte, ilang RTC sa Manila, narinig natin, at ilang pang lugar sa bansa. Sa tingin mo ba nagbalik na sa normal ang ating judiciary o talagang pilit pa rin nilang sinususpend yung mga hearing at nire-reset? Ayon sa aking mga partners at kasangga sa law firm, mukhang back to business as usual ang mga regular courts natin. I think nung unang 2 araw lamang medyo nagkaroon ng konting aberya na hindi nagkaroon ng regular court hearings. Pero ngayon, back to business as usual. At kung pwede kong dagdagan yung sinabi ni Carl kanina, kung susuriin natin ang Philippine Stock Exchange, I think may report kanina, it even ended on an upswing nung natapos ang trading last week. So, I think yung ginagawang paglilitis ngayon, ang pinapakita lamang nito, bukod sa business as usual, pinapakita yung resilience ng ating business environment. Ng mga nangangalakal, gayong pinapanood nila ng maigi itong nangyayari, alam din nila na ito ay hindi sagabal at hindi dapat nakakapaghinto sa kanilang patuloy na pagtulong sa pagunlad ng kanilang mga sariling negosyo at ganoon na rin ang ating ekonomiya. Carl, ikaw bilang bahagi ng kabataan, youth sector, ikaw ay in touch sa social media. The past week, ano yung mga napansin mo sa Facebook and Twitter? Ilan sa mga napansin ko po, may mga tumututok talaga sa paano how the prosecutors and the defense panel carries themselves. So marami nagsasabi na kunwari ang galing ni Justice Cuevas kung paano siya mag-defend ng kanyang kliyente. Meron din nagsasabi na yung sa prosecution naman hindi masyadong okay. So medyo balance yung perspective from at least yung nababasa ko sa Facebook. Walang harsh na judgment. Yung kay Justice Cuevas ba, Carl, naiinis ba sila sa kanya o nabibilib? May karamihan sa at least sa feed ko. Karamihan na nabibilib. Kasi alam niya yung law. Pero may mga nagsasabi din naman na sana hindi lang puro technicality at sana nga mas na-explain in a language na maintindihan na mas nakararami. At napag-usapan na rin ng social media, Ako kasi ay follower sa Twitter ni Senador Santiago at sinabi nga niya na she's ready to rumble. She's back today. At isa po siya sa inaabangan din maging ng mga netizens, Inaabangan siya dahil maganda ang kanyang mga views din na maihahayag tungkol dito sa nagaganap na trial. And let's check on our Facebook page. Galing kay Ruth Delphine. Dapat may delikadesa ng Supreme Court. Nasasakdal si Corona, bakit di sila nag-leave
para madaling makuha ang mga records na kailangan para maipalabas ang katotohanan. Ayan. Mula naman sa Twitter, mula sa Kabataan Cordillera, the youth and people must take an active role in bringing Arroyo and her cohorts, including Corona, to justice. Ayan po, from Twitter uli, from Johnson Torrio. Senator Miriam Santiago will be at the impeachment trial later. I can't miss it, especially when she said she's ready to rumble. Ayan, yan na yung nabanggit ko kanina. Ito naman sa Twitter pa rin mula kay J.R. Castro, I'm glad to know that my idol and fellow Ilonggo, Senator Miriam, is present and is attending the impeachment trial. Yehey! Ayan, at yung ating mga kasama sa press, ayan na po yung ating mga photographers, cameramen, because this is a political process, and when you speak of political, we're actually acting on this through our representatives, kaya importante po makilahok sa diskusyon, yun po yung ating mensahe sa ating kababayan. Bawal po ang mga nag-i-interview dyan, pero mga cameramen, mga photographers nandyan, Cathy. Pwede lang silang kumuha ng mga litrato, I think on the first few minutes of the trial, not during the trial itself, no, may photo op lang para sa kanila. Attorney Joey, ang trial na ito, kagaya nga kanina, is kay Chief Justice. At in the first few days, I remember asking you kung anong sa tingin mo yung chilling effect term, is it going to be good or bad? Ngayon, after so many days, do you still believe that it is going to be good for a judicial system? Naniniwala ako na positive pa rin ang magiging effect nitong ating impeachment, ang ating paglilitis. Nandoon na ako sa mga nagsasabi na magkakaroon ng chilling effect kasi sinasabi nila na maaring ang judiciary branch, for example, ay masyadong mangingilag sa kapangyarihan ng executive branch or even ng legislative branch na may kapangyarihan na mag-impeach sa kanila. Pero ang sa akin, ang nananaig pa rin na paniniwala ko, kung ano man ang mangyayari rito, magsisilbing halimbawa ito sa kahit sino mang nakaupo sa gobyerno na ang kanilang sinumpaan sa taong bayan ang pinaka-importante nilang kailangang sundan. Kahit mapatunayan o hindi ang liability o ang guilt ni Chief Justice, ang tingin ko magsisilbi pa ring halimbawa ito ng tamang asal sa lahat ng ating government officials. At nakikita natin yung clock doon sa Senate Session Hall, 2 minuto na lang po bago mag-alas 2, mag-uumpisa na naman po ang panibagong araw ng paglilitis dito laban kay Chief Justice Corona. Carl, ikaw, anong gusto mong marinig o malaman dito sa paglilitis dito mga susunod na araw? Siguro po, lalo na may active pursuit na gamitin yung sariling wika. Gusto ko sanang mas marami sanang makaintindi pa sa proseso at malatag din kung ano pang pwedeng ma-expect in the next few weeks para naman may time frame din tayo na alam natin kung saan patungo ito lahat. Attorney Joey, bilang isang abogado, at pero magaling na mananagalog, magaling sa Pilipino, posible po bang gawin sa Pilipino ang ating trial at para mas ma-appreciate nga ng ating taong bayan? Maaari naman, kaya lang nakikita ko rin yung practical difficulties. Halimbawa, ako'y iniisip ko, ano ang salita para sabihing objection, Your Honor? Ganyan, ganun kasimple. At ngayon, kung magpapaliwanag sila ng kanilang sasabihin na it's irrelevant, it's immaterial, the witness is not competent, paano mo sasabihin yun sa lalong madaling panahon? So, sa legal terms, mahihirapan ang mga abogado? Oo. Pero palagay ko pag sila'y nag-argumento na at nagpaliwanag o kaya hinabi na ang kwento na gusto nilang ilathala sa madla, palagay ko naman sa ganung banda, pwede naman nilang sabihin ito sa wikang Tagalog. Pwede na, pwede. Pero yung legal terms, Cathy, paano nga yung objection, Your Honor? Parang napakahirap na ito. Pumutol ako. Yan na lang, Attorney Bernabe, meron ding mga lumabas nga over the weekend at natanong ko na ito sa depensa, yung gusto nilang mag-inhibit, pero nilinaw nila ito ay mga sentimiento lamang nila at wala pa sila talagang mosyon na ihahain. Pwede po ba itong mangyari na hilingin nila na mag-inhibit ang ilan sa mga senator judges? Ang sa akin, una-una kung pwede kong tanggalin yung aking pagiging abogado, no? Ang akin parang nakakaramdam ako ng frustration sa ganitong klaseng intensyon. Kasi ang aking palagay, ang taong bayan ang gustong malaman ay ang katotohanan. At dahil madalas sa pamamaraan ng pagkuha ng ebidensya, may mga technicalities at procedures na kailangang sundin. At minsan, pag hindi ito nasusunod,
parang ang natural na sentimiento ng tao is, nandyan ang aking representante, nandyan ang aking senador, para ungkatin kung ano talaga ang katotohanan. At kung siya ipipigilan mo na ungkatin ang katotohanan dahil sa iyong palagay or sa palagay ng isang partido ay parang kumikiling siya sa isang parte, parang medyo nakaka-frustrate sa akin yun. Dahil ang gusto kong makita yung katotohanan, regardless of technicality. Do you agree with this, Yes, Carl? yes. Tama po yun. Tsaka, may dahilan po kung bakit Senado yung piniling maging impeachment court at hindi iba pang korte. So, nagkataon sila yung mga senador nandyan ngayon. So, tingin ko po kailangan respetuhin na dahil sila nandyan, may karapatan sila to either question or air whatever they think the people would like to ask. Mataas pa rin ba, Carl, ang trust level ng ating mga kabataan para sa mga senador? Sa tingin ko po, depende sa senador. At nakikita niyo po yun sa social media, sa Twitter, etc. Marami nagtatanong kung yung iba dyan, nakikinig ba talaga? Kaya marami excited na nandito po si Senator Miriam kasi magaling po siyang mag-translate ng mabibigat na legalistic terms into something na mas madaling maintindihan or something exciting para sa kabataan. Magaling siyang mag-tweak ng message kunwari para mas madaling maintindihan, mas madaling maalala. So, depende po sa senador. Okay. Medyo rockstar na nga ang kasikatan ni Senator Miriam sa mga kabataan, Carl. Tama po yun. Okay. Si Carl din, itong prosesong ito, posibleng mainip yung ating mga kabataan dahil we're coming from the mentality na kung if it does not work, go to the streets and rally and conjure up another EDSA to make things happen. We need some persistence and some patience. Sa tingin mo ba, bibigyan na ito ng tsansa ng ating mga kababayan na talagang matapos and to see it to the very end? Tingin ko po, opo. Like nung sinabi ko last week, mas sober po ata yung mga at least sa mga narinig ko po ngayon, mas sober po yung taong bayan, lalo na yung mga kabataan. Mas gusto nilang matapos to. Wala pa pong impeachment in our history na natapos. So, mas gusto nilang malatag yung buong proseso at ungkat talaga yung buong katotohanan. Mga kaibigan, ilang minuto na lang po ay mag-uumpisa na ang ika-5 araw ng paglilitis ng laban kay Chief Justice Corona. Nakikita natin kanina, Mark, itong mga kaganapan sa loob ng session hall. Inaantabayan na lang po ng prosekusyon at ng depensa ang pagpasok ng mga senator judges. 2:03 p.m. na po at 2 o'clock nga. Ayan, nagsisipasukan na nga ang ating mga senator judges. Nakikita natin na present na nga ngayon, gaya ng kanyang inanunsyo sa Twitter, si Senador Miriam Defensor Santiago na naging absent noong unang araw ng paglilitis dahil sa kanyang mataas na blood pressure. Excited din ako, Cathy, kung sino ang magdadasal dahil noong unang araw, Senator Angara, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, at sa araw na ito, napakagaganda ng kanilang mga dasal to bring this to a higher purpose, kumbaga, at higher guidance itong buong prosesong ito. So sa araw na ito, we expect this to be a really exciting week. Let's watch this. Is hereby called to order. We shall be led in prayer by Senadora, jurist of the International Criminal Court, Senator Miriam Defensor Santiago. I do not ask, O Lord, that life may be a pleasant road. I do not ask that you would take from me some of its load. I do not ask that flowers should always spring beneath my feet. I know too well the poison and the sting of things too sweet. For one thing only, Lord, dear Lord, I plead, lead me aright. Though strength should falter, and though heart should bleed, through peace to light. I do not ask, O Lord, that you should shed full radiance here. Give but a ray of peace that I may tread without a fear. I do not ask my cross to understand, my way to see. Better in darkness just to feel your hand and follow thee. Joy is like restless day, but peace divine like quiet night. Lead me, O Lord, till perfect day shall shine, through peace to light. Amen. Amen.
The Secretary will now please call the roll, Senators. The Honorable Senators Angara, Arroyo, Cayetano Allen Peter Compañero, Cayetano Pia, Defensor Santiago, Drilon, Ejercito Estrada, Escudero, Gingona, Honasan, Lacson, Lapid, Ligarda, Marcos, Usmeña, Pangilinan, Pimentel, Recto, Revilla, Soto, Trillanes, Villar, the Senate President. With 20 senators present in the chamber, the presiding officer declares the presence of a quorum. Majority Floor Leader. Mr. President, may I ask that the Sergeant at Arms to make the proclamation? The Sergeant at Arms may do so. All persons are commanded to keep silent under pain of penalty while the Senate is sitting in trial on the articles of impeachment against Chief Justice Renato C. Corona. Majority Floor Leader. Mr. President, I move that we dispense with the reading of the January 18, 2012 and January 19, 2012 Journal of the Senate, sitting as an impeachment court, and consider the same as approved. Is there any objection? There being none, the January 18, 2012 and January 19, 2012 journals of this court is approved. Let us now call the impeachment case against the Chief Justice of the Supreme Court. Case number 002-2011 in the matter of impeachment trial of Honorable Chief Justice Renato C. Corona. The Mr. President. Floor Leader. Thank you, Mr. President. May we ask the parties and or their respective counsel to make their appearances, enter their appearances. For the prosecution. Yeah, good afternoon, Mr. President and members of the Senate. For the House of Representatives prosecution panel, same appearances. Noted. For the defense. Mr. President and the members of this impeachment court, good afternoon. The same appearance for the respondent, the Honorable Justice Corona, Your Honor. Majority Floor Leader. Thank you, Mr. President. Before the business for the day, may I ask that or move that we recognize Senator Gregorio Honasan for a clarification. The gentleman from Sorsogon, Senator Gregorio Honasan. Thank you. Thank you, Mr. President. Mr. President, I only have one clarificatory question from both the defense panel and the prosecution. Mr. President, I am of the opinion that the purpose of these proceedings, and before we proceed, is to render justice, to strengthen our justice system, applying the rules of court and the rules of evidence, due process. My question basically is, as far as the prosecution and the defense are concerned, are we still adhering to the principle or the rule that we are assuming, or the presumption of innocence is a principle or a rule that we are applying here? Mr. President, it is important to me as a senator judge, and I think it is equally important to the rest of our people that this be explained properly as a starting point, so that at the end of the impeachment trial proceedings, we will be able to render a verdict according to our best lights. That is my only question. Clarificatory question. Is the gentleman addressing this to the prosecution panel and the defense panel? That is correct, Mr. President. I'm asking a response. I'm requesting for a response from both the defense panel and the prosecution panel. Are we still adhering to the presumption of innocence
as a basic rule and principle that is enshrined in no less than our Constitution. That's the only document I have been reading so far. For the head of the prosecution panel may respond. Yes, thank you, Mr. President. For the prosecution, we believe in that doctrine or the presumption of innocence. So whether it's an impeachment proceeding, whether or even in other proceedings, we adhere to that, Your Honors. For the defense? My answer, Your Honor, is yes, we should adhere to the rule on due process, Your Honor, because irrespective of the kind of the proceedings, the nature thereof, the fundamental right of an accused or respondent pursuant to the Constitution is still obtained, Your Honor. We cannot deviate from observing the rule on due process, Your Honor, and due process entitles the respondent to a presumption of innocence, Your Honor. Because if we follow the various presumptions under the law, in criminal cases, it says that the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved. In civil cases, everybody is presumed not to have committed the wrong charge against him, Your Honor. So the presumption continues, Your Honor, and irrespective of the nature of the proceedings, and whichever court is concerned, Your Honor, I'm inclined to believe, and it is my humble submission, that it is applicable or it applies, Your Honor. Mr. President, gentleman from Sorsogon. that was the only question I wanted to propound, and it is important to me because my appreciation, my understanding of what is implied, what is assumed, what is given is, I must admit, limited. I simply wanted both the prosecution and the defense to put on record our starting point, not only for the benefit of the Senator Judge, but for the benefit of our people who are observing this process. If we follow, Your Honor, the rule, may I continue, Your Honor? Do you want to add to your comments? Because I thought the Honorable Senator Judge would like us to expound on the theory that we have made, Your Honor, or the submission we have just announced. We wanted to state, Your Honor, We will take that up at a later date. Are you referring to your motion? To the motion of the defense? No, Your Honor, please. Or is it relevant to the inquiry of the gentleman from Sorsogon? I thought it was proper for us to respond to the inquiry of the Honorable Gentleman from Sorsogon, Your Honor. That's why I'm asking permission if we may be allowed to continue with our discussion on the particular point. Mr. President? Yes. I don't think it is necessary for the defense counsel to expound on that answer. It is clear enough as it is, and I thank both the defense counsel and the counsel for the prosecution. Mr. President, Thank you then, Mr. Chairman. May I appeal to the participants of this proceeding? The public is watching. They're rather impatient for us to limit to a reasonable extent the argumentation in this proceeding. We are all interested in finding out the truth, where it lies, and without appearing to shackle the rights of the prosecution to make their case, as well as the defense to defend the respondent, I'm just appealing to you that let us not widen too much the area of discussion. Thank you. Thank you then, Your Honor. Mr. President, before we continue Majority Floor with the Leader, business for the day, may we recognize Senator Miriam Defensor Santiago. the lady senator from Iloilo. Thank you. I would like to say something, since we are already discussing the basic principles on which our impeachment proceedings begin. First, let me say that in my humble belief, impeachment, contrary to the misimpression of both counsel here and some in the media and in the public, impeachment is neither political nor judicial. Impeachment is both quasi-judicial and quasi-political. The term quasi means it is almost, but not exactly, like a political or a judicial proceeding.
Therefore, if this is the case and the definition of impeachment, the rules of court do not apply totally to these proceedings but lie within the discretion of this court. We are not a senator court. We are the High Court of Impeachment. There may be a Supreme Court, but nonetheless, we are the sole and only High Court of Presidential and Chief Justice impeachment. Therefore, it behooves us to start with this principle: justice delayed is justice denied. Huwag na tayo magpa-epal dito dahil nawawala ng gana ang nanonood. Tama na yon. Dumaan na tayo doon. So, to be able to shorten the proceedings, let me ask both counsel, for the prosecution and for the defense, how many witnesses do you intend to present, including rebuttal and surrebuttal? Counsel for the prosecution. Your Honors, for today we will present at least 7 witnesses. For today? Yes. But for the totality of the trial period, how many approximately do you intend to present? And don't shake your head at me. You should have known. You should even have a trial brief